Magandang araw! At ngayon ay panibagong araw, panibagong umaga na naman po sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong biyaya na regalo mo sa amin. Bago po tayo magsimula sa ating mga gawain, dapat lang po tayo magpasalamat sa mga biyayang araw-araw na nating natatanggap. Kaya blessed pa rin po tayo at heto tayo ngayon sa araw-araw lumalaban. Bago po natin simulan ang ating pagluluto ngayon, sa mga nanonood dyan at sa mga solid na supporters, wag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking munting channel. Kaya kaway-kaway po sa lahat dyan at wag niyo pong kalimutan na bisitahin palagi ang aking channel. At sa araw na ngayon ay magluluto po tayo ng pakbit. So, hindi naman po lingid sa ating mga kaalaman pag may mga tanim po tayo. Parang simple lang po sa atin yung mga gulay na kakailangan sa pagluluto ng pakbit. Gawa ng syempre may mga pananim tayo. Kumbaga, advantage na po sa atin yun na may mga gulay tayo sa paligid. Habang ako'y nag-iikot-ikot at nagtitingin-tingin kung ano yung mga gulay na may mga bunga, kung alin yung pwedeng kunin sa pagluluto ko, nakita ko yung aking luya na namatay na. So, pag namatay na daw yung luya, namatay na yung puno niya, ibig sabihin daw, ready to harvest na po siya. Kaso nga lang, yung luya ko, bagong tanim pa nga lang po yan. Pero titingnan natin kung hanggang saan kung gaano kalaki pala yung laman niya. Since hindi pa naman ganon kalaki, tinambakan ko lang ulit. Malay mo sa panahon ng tagsibol, pag sumibol siya, baka naman mapapalitan na yun ng mas malaki pa dun kaysa sa unang tingin ko. At ngayon ay mangunguha naman ako ng sitaw. So, tingnan mo naman yung sitaw ko, malapit na siyang mamatay. Gawa ng medyo matagal-tagal na rin yan. Kahit ganyan lang po yan kalaki, kahit ganyan lang kadami yung tanim niya, kahit papaano naman po ay pantawid na po talaga. Kasi nga, mahal na po ngayon yung gulay. Tapos, yung ibang mga kakailanganin dyan ay nag-ikot-likot lang naman ako sa paligid kung ano yung pwedeng makuha. Tulad nga ng sabi ko, pag may konting space naman ay tinataniman ko lang naman dyan. Syempre, alaga mo rin sa pagdidilig, lalo na ngayon na nagsisimula na naman sa tag-init. Kawawa naman yung mga pananim kung hahayaan mo lang, tayo rin naman ang makaka-benefits kung sakaling magbunga or kung sakaling ready to harvest na, di ba? At ayan ay pinagagayat-gayat ko lang. So, nasa sa inyo na kung gaano kalaki o paano nyo gayatin. Kasi nga, tulad nga po ng sabi ko, bawat isa naman po sa atin ay may sariling pamamaraan, may sariling recipe, or depende na po sa atin, di ba, kung paano hiwain, kung paano lutuin. Basta sa ngalan na yan daw po ay ganito ganyan na recipe, o okay na po yun. Kaya sa panahon ngayon, ang suswerte na ng mga bata, ang suswerte na ng mga anak natin kasi po, lalo na po kung nagkataon na yung mga magulang niyo ay mahilig magtanim o talagang masinop sila, o di kaya basta yung alam nila yung mga pamamaraan na kahit mahirap ay konting tiis lang o sipag lang, wala naman ibang puhunan tayo, sipag at tiyaga lang, di ba? Ang swerte kaya sa pakiramdam kapag may ganun kang pamilya or may ganun kang magulang o ganito yung mga magulang mo, di ba? Kaya kaway-kaway dyan sa mga magulang na alam nyo na ang suswerte talaga, di ba? Kasi po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay kumbaga maswerte tayo. Kung sadyang may pagkakataon lang talaga na sinubok tayo ng panahon, di ba nga? Hindi naman po sa malas, pero sinubok lang po talaga ng panahon. At pagkatapos kong gayatin yung mga gulay na kakailanganin ko, hinuhugasan ko sila. No, nga pala, sa paggagayat ay kailangan tingnan nyo muna kasi minsan po may mga uod dyan na nakasama. Baka naman po ay masama sa pagluluto, di ba nga? Kasi minsan po, alam nyo ba, ay isang beses at ay kangkong yun, yung
niluto ko. Tapos, nga sa pagmamadali gawa ng kung anong oras na, hinugasan ko lang, hindi ko tinitingnan ng maigi. Alam mo may nakasamang uod. Kaya simula nun, kumbaga lesson learned na po yun. Kaya tingnan yung maigi, 'di ba? Lalo na po kung hindi man makita sa sa paggagaya, syempre dun tayo pag hinuhugasan. Kasi sa paghuhugas naman po, minsan tinitingnan din naman natin tapos nakikita naman po yun. Wag lang masyadong magmadali para hindi magkamali. Kasi nga sabi nila sa pagmamadali, dun nagkakamali. Tapos ayun, pagtapos ako maghugas ay sinalang ko yung kawali, nagpainit ng mantika at nung okay na ay gisa ng bawang at sibuyas. At kasunod nun ay sinunod ko din yung alamang. Gusto ko kasi na maluto yung alamang kasi yung nabili ko ay hindi po siya luto na. Hilaw pa po siya gawa ng wala akong nabili na luto na. So, kailangan lutuin ko muna siya. Pero kadalasan sa pagkakaalam ko, ang pakwit ay nilalagay nila yung sa kalagitnaan ata ng pagluluto. Hindi ko gaanong kabisado yun. Basta, yung sa akin, ganyan lang ginawa ko para maluto yung alamang. Tapos, sinunod ko na yung sitaw. Inuna ko yung sitaw gawa ng, syempre, yan yung medyo matagal-tagal na lutuin. Hindi na yung matagal talaga, pero mas matagal siyang lutuin pag halimbawa sinabay-sabay mo sila ng talong, okra, kalabasa. Tapos, nung medyo okay na yung sitaw, sinunod ko na lang din yung kalabasa at hinalo-halo ng konti, nilagyan ng mga pampalasa, tsaka nilagyan ko rin ng kunting tubig para yun na yung magdadala ng luto nila pag kumulo. So, nung medyo okay na, nalagyan ko na ng mga pampalasa ay tinakpan ko na at hintayin na lang natin yan na maluto. Kaya, tara na, samahan niyo ako sa magtingin-tingin dito sa paligid namin. Habang hinihintay natin na maluto yung ating gulay at dito tayo sa labas magmamasid-masid, 'di ba? O yan, mga alaga namin 'yan. So, maliban doon, may ibang alaga pa kami. Pero, ipapakita ko naman sa inyo yan sooner or later, 'di ba? Mga ilang minuto yung lumipas, binalikan ko yung aking niluluto. Nilagay ko na doon yung ibang gulay na kakailangan tulad ng okra at talong. So, yan lang naman yung gulay na available dito at hindi naman lahat yan ay nandito talaga. Yung kalabasa, yan yung binili ko kanina dun sa may malapit sa amin. Pero the rest na mga gulay na kasama dyan sa pagluluto ay nandito lang sa paligid namin. Mga tanim ko lang po yan sila. Kahit ilang puno lang naman, at least 'di ba may mapagkukunan tayo, 'di ba? O yan, habang hinihintay na maluto, tingin-tingin ulit sa labas kasi wala rin naman tayong magagawa, 'di ba? Masid-masid lang sa mga pananim mo. Ganyan lang dito sa amin. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Halina at ako'y inyong samahan.